Ito yung unang bike natin in 2 months. Wala nang sumemblang tayo ng first week ng April. Ngayon lang tayo ulit magbabike. Obvious naman, di ba? Hindi tayo makasampa. Pati yung Garmin natin hindi mag-detect. Bago. So, chill ride lang tayo today. Gusto ko sana magtagaytay eh. Pero depende. So medyo maingay yung bike natin. May mga lumalangit-ngit. So tinetesting din natin tong bagong mount ng ano, itong bagong mount ng Insta360. Ito, wala ka nang hawak na ano, selfie stick, nakamount na lagi. Guys, sa sobrang tagal na nating di nakapagbike, hindi na ako sanay sumampa dito sa bisikleta. Imagine, 2 months kong hindi hinawakan yung bike ko mula nung sumemplang tayo during recon ng Audax Cavite. Sa sobrang tagal kong di nagbike, pati yung Garmin bike computer ko hindi na ma-detect ng GPS. So dahil nga totally wala tayong ensayo, plan ko na hanggang Belardo lang ako magbabike. And magkakapilang tayo doon kasama ng tropa kung sino man yung aabutan natin doon. Pero kung kakayanin, aakyat tayo hanggang sa Sky Ranch sa Tagaytay. Let's see later guys. Basic lang naman yung ruta natin. So mula dito sa bahay ay dadaanan natin yung Governor Ferrer Drive. So medyo nabubulol tayo. Papunta ng Buena Vista hanggang makarating tayo sa Manggahan. Then kakanan tayo sa Governor's Drive. Papunta naman ng Conchu hanggang makarating tayo sa Amadeo. Medyo late tayo nag-roll out today kasi may halong katamaran din kasi yung nararamdaman natin. So pagising natin nitong umaga. Okay, 1 kilometer to go. Manggahan na tayo. So far 12.3 kilometers, pero actually mga 13.3 na. Late tayo nakapag-record. Hindi ma-detect ng ano, ng GPS yung Garmin natin. Halatang matagal din nagbike. Kahit yung GPS kinalimutan na yung Garmin. Maulap today. Huwag lang sana uulan. Medyo sumasakit na hita ako. Kaliwa. So yung kaliwa kasing legs yung tumama nung sumemplang ako eh. Hanggang ngayon may iniinda pa rin ako doon. Masakit pa. Manggahan na tayo. Dito na tayo sa Avistar. So ito yung usual na meet up place ng mga katitos. Pero mukhang nauna na sila. So ang gagawin natin, punta tayo ng Conchu. Doon tayo aahon. Then Amadeo. And magde-decide ako later kung didiretso ako ng Tagaytay or hanggang Belardo lang. Hanggang Belardo lang. Update lang, kahit yung nasa likuran nila hindi ko maabutan. Ay nako, 16-18 lang takbo natin. Hindi talaga kaya.
Ito yung mahirap pag matagal kang nabakante sa ride. Minsan mawawala yung hype or yung desire mo to wake up a little early in the morning para makapag-bike ride. So, unti-unti itatry nating ibalik to. Although nakarecover na tayo sa pagkakasemplang, napansin ko kasi na may nararamdaman pa rin akong tightness sa left leg ko. Kasi isa to sa tumama nung mag-overshoot tayo. Minor tightness lang naman siya actually. So more on muscle lang talaga siya. Hindi naman siya tingin ko big deal. So may ginagawang temple dito. Nakaporma na. Buddha. Buddha man celebration. Open na pala, may wall. Yung heart rate natin nasa 150 lagi. 150 plus. Expected. So, ang gamit natin for this ride ay itong Linsky GR300. So, gravel bike ito pero ang iniligay natin na wheelset or yung tire ay pang road bike. So, 30C siya. So, ito rin yung bike na gamit natin nung nangyari yung aksidente dun sa East West Road. Nung sumadsad tayo sa lupa. Nung una kasi parang nanginginig yung kamay ko pag hahawakan ko na yung bike na to. So, I just need to conquer my fears. So, dama natin sa ride na to yung kawalan talaga ng ensayo. Una, madali tayong mapagod at hingalin. Also, nag-gain din tayo kasi ng around 6 kilograms mula nung nag-stop tayo. Very obvious din to actually na nag-gain tayo kasi kita naman sa tambok ng pisngi natin at sa laki ng tiyan. So guys, ano ba ang magandang tip or tips sa mga nagbabalik loob sa bike? Actually, I'm not an expert to this pero tingin ko para makabalik ulit tayo sa ride, mag-start muna tayo sa mga short distance na rides. So ito yung tipong pasyal pace lang dyan lang sa tabi-tabi, mga tipong barangay loop ganyan. Also, kung dati-rati ay adaptive ka sa heat dahil sa mga trainings mo sa pagiging solar boy, most likely back to zero na naman tayo. Kaya hindi pa advisable na magpaabot tayo ng init sa tanghaling tapat. Better be home before lunch actually. So itong ruta ng Conchu ay meron akong PR dito na around 28 kph. Yun yung average. Pero this time, ang pacing natin ay nasa around 15 kilometers per hour lamang. And actually, it goes as low as 12 kph. So ganun kabagal. As in, para lang tayong jogging. Not surprising actually kasi parang wala pang kargang hangin yung baga ko. Since 2 months nga tayong nawala sa pagbibisikleta, for sure, yung VO2 max natin ay bumaba din. So, nag-slow down siya. And nahihirapan talaga akong i-sustain yung higher intensity na pace. So, importante sa ganitong sitwasyon, you know what to expect, diba? Don't expect na malakas ka kaagad. Actually, humina talaga ako. Pati sa gastos. Yun pala ang advantage ng nagpapahinga ka sa ride. Pati pagbili ng upgrades, pahinga din. Parang naisip ko na nga ibenta yung bike ko eh. Balik na lang ako sa run. Mas tipid pa. Pero syempre, grabe na din yung pinuhunan natin sa sport na to. At basta na lamang ba siyang mawawala. Sa pagod ko, hindi ko na naibidyo yung ahon sa simbahan ng Amadeo. Ay, grabe. Ang iksi-iksi, hirap ako. Okay, malapit na tayo sa Belardo. Kapag walang masyadong tao, hinto tayo doon. Pero kung maraming tao, diretso lang tayo. Diretso na tayo ng kamay. Chill lang. So, grabe. Check natin kung nandiyan ang tropa. Parang okay pa ako eh. Parang kaya ko pang magtagaytay. Let's see. Yun!
Para didiretso sana akong Tagaytay, nakakita kita. Dito na lang ako. Ha? Ito na po, nagkakasukatan na. Mukhang magkakabentahan. Sakto yata. Sinusukat na po ni Tito Ragnar. Nako, sakto. Ano? 43? Pero pwede pa naman luwagan yung harapan nila. Niluwagan ko lang eh. Hindi, yung medyo luwagan mo. O, di ba? Okay pa? Ayan na, magkakabentahan na po. Mura na lang yun, mura na lang. Yung kuko ko sa dulo. Naipit, sarap. Umitig. Yung sapa. Sabi nga pareho para sukat na sukat. Grabe pare, big deal. Puta, pangalawa suot ko pa lang ngayon yan. Napakaswerte ko talaga, 50. Pangalawa pa lang yan eh. 50% off daw eh. Pangalawa suot ko pa lang. Nako, sakto pre. No. Itakbo mo kaya para matesting mo. Ano po, nagkakasukatan na. Aliting na, no? Late ba? Hindi ka kaya nung ano. Kasi sakto sa dulo ng ano ko dito eh. Yung isa? Oo. Yung Parang tingin ko 44 eh, okay. 44 siguro. Oo. Kasi 44 mas malaki dito. Oh. Okay, sa wakas, nakakain ulit sa Belardos. Hello. Ganda. Guys, ang pagkabalik ball PH. Parang mo kung matibay ito, no? Medyo ano na kanina eh. Kasi kanina, nakaganto to. Yung muyo ko, then niligo ko dito. Hindi mas okay. Hindi mo na kailangan hawakan. At least kita yon, tas kita ka rin. Nakaganto kanina yan. Kaya nakaganyan. Yung muyo kong ganun. Eh pag ganito, mas okay. Mas ano, mas rigid na ano. Pwede na pang Kodax. Yung carbon. Ito may ano to, may rubber. Tapos nilagyan ko ng ano, electrical tape. Oo nga eh. Di ba ang hangin yung nila dito sa... Medyo maputik. Okay, ito na. Parang ang hangin dito sa kabila. In-slam na ni Tutos yung ating Paano yung gravel bike. Alaala ng one. Alaala ng semplang alaala ng semplang lumubog pala. kung nagkataon semplang number 2. After pala nating makarating sa Belardo, dinala natin itong bike kay Tuto. So kasama natin dito si Jcas. Since lumipad nga yung bike natin during accident, ngayon ko palang mapapatingnan itong umaalog sa bike ko. And buti na lang at napacheck natin kasi natanggal pala yung lock ng expander dun sa fork tube. Grabe, buti na lang mahigpit yung stem natin. Kung hindi, malamang lumiko yung handlebar at sumemplang na naman tayo. Grabe, napakamalas. Buti nakita ni Tutos and inayos na din niya kaagad. So kung gusto niyo palang magpa-PM or magpa-bike build, so punta lang kayo dito sa bike shop ni Tutos, dito sa Robnel Bike Accessories sa Amadeo. And malapit lang siya actually dito sa Cafe Belardo or dito sa Cafe Josefina. So highly recommended natin to guys. So puntahan nyo lang siya dito.
importanteng tip din sa mga ganitong sitwasyon na tingin mo nanghihina ka na sa pagbabike. Just give yourself enough time to get back to the fitness level that you are before. Patience is the key. Sa ngayon actually, as a strategy, I don't go fully into cycling lang yung exercise. I'm currently doing a cross training. So kahit pa konti-konti, I get back into running. This will help me also to recover yung cardiovascular fitness ko before. At least medyo maiba din, di ba? Baka kasi hindi pa talaga fully hinahanap ng katawan ko yung cycling. So better to have other options. So by the way, nag-try din pala ako recently mag-swimming and I felt din talaga na nag-slow down yung fitness level ko. But it's okay, it's expected. So going back into cycling, mas mahirap nga pala yung sitwasyon na babalik ka sa cycling after ng isang injury compared to a non-injury na related reasons. Mas okay din actually mag-consult siguro sa doctor if unsure ka pa kung babalik ka na sa kalye sa pagbibisikleta. Especially kung merong fracture involved yung previous na accident mo, di ba? Which sa case ko naman ay wala namang ganong injury. So by the way, sa case natin na to, applicable pa din ba ang salitang mindset? Yung tipong mind over matter or no pain, no gain, as in push lang, di ba? So for this scenario, since matagal tayong nabakante, better to focus lang sa kung anong attainable na pacing ang kaya mo compared dun sa intensity na hirap tayong i-sustain, di ba? Remember that having a little exercise is better compared to nothing, di ba? Also, kung dati nagagawa nating daily na kapag 1 hour bike tayo, sa ngayon, we need to take a break in between to give time for our body to recover. Mahirap din kasing araw-arawin natin, then mapupuwersa tayo, eventually, may injured tayo lalo. So, pagaling ka na nga, lalo ka pang lumala, di ba? Marami pang tips for sure kung paano tayo makakabalik ulit sa dati nating kondisyon. Comment nyo lang below kung ano pa ba yung mga tips na pwede natin gawin or pwede kong gawin to get back to the fitness level that I was back then 10 years ago. So malapit tayo sa bahay. 1.5 kilometers. So salamat sa panonood nyo nitong ating ang pagbabalik na vlog. Short vlog lang tayo, short vlog. Hindi pa tayo makabike ng malayo kasi syempre nagki-gain pa tayo ng mga nawalang ensayo. So kailangan mo natin mag-practice ulit. Practice muna bago tayo lumayo ulit. Right, nandito na lang guys. So kung meron kayong comment, please don't forget to comment, like and share this video. Pati tayo napasok. Salamat guys sa panonood nyo and hopefully may napulot kayong konting gininto ang aral, di ba? We'll get back into cycling vlog din. Medyo naging busy lang talaga tayo sa recovery natin and of course, meron kasi tayong daily work syempre. Busy rin tayo doon. Pero soon, we will do long distance rides ulit kasama ang mga tropa. Thanks for watching. See you again on our next uploads. Bye-bye.